Once again, kamusta kami yung lahat? Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Tayo muli mga kapag-aral ng kanyang mga salita. It's January 13, entitled Foundation. For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. So wala na pong ibang pundasyon ng ating pananampalataya na pinagkaloob sa atin, na ating panghawakan. Ito lamang si Kristo Jesus na ating kaligtasan. Every act of life, however unimportant, has its influence in forming the character. A good character is more precious than worldly possessions, and the work of forming it is the noblest in which man and woman can engage. So dito makikita natin na sa bawat gawain natin sa buhay, gaano man ito kaimportante o hindi ito importante sa atin, ang impluwensya ng pagporma ng ating character ay napakahalaga. So sa araw-araw, tinetest yung character natin kung saan tayo hahantong, kung hanggang saan yung pagtitiis natin. Kaya kailangang maipagkaloob natin sa Panginoon yung sarili natin, yung kasigasigan natin, para siya na yung mag-mold sa atin. Physically, spiritually, emotionally, mga kapatid. At itong forming of character building, mga kapatid, ay hindi ito basta-basta. Ito yung napakahirap kasi kasarili mo yung kaaway mo. Characters formed by circumstance are changeable and discordant. A mass of contraries, their possessors have no high aim or purpose in life. They have no ennobling influence upon the characters of others. They are purposely and powerless. So, yung character, yung pag-form ng character sa atin ay napakahirap. Kasi ito paulit-ulit. Akala mo, napanagumpayan mo na, pero hindi pa pala. At napakahirap itong panghawakan o harapin, mga kapatid. Kaya nga kailangan maipakita natin yung karakter ni Kristo. At wala tayong iniisip na mataas na mga papuri sa ating mga sarili kung tayo ay nagsisikap na maabot yung karakter ni Kristo. Kaya nga, sinasabi dito na walang ibang influensya, nakaka-influensya sa iba, kundi yung character lang talaga natin. They are purposeless and powerless. Napakahina, walang kapangyarihan kung tayo ay nananatiling nakaugnay sa ating mga sarili lamang na kalakasan. Kaya nga sa pamamagitan ng Panginoon, tayo ay magkakaroon ng karakter niya. God expects us to build characters in accordance with the pattern set before us. We are to lay brick by brick, adding grace to grace, finding our weak points and correcting them in accordance with the directions given. When a crack is seen in the walls of a mansion, we know that something about that building is wrong. In our character building, cracks are often seen. Unless these defects are remedied, the house will fall when the tempest of trial beats upon it. So, ninais ng Diyos na mabuild yung character niya mismo sa atin. Kaya nga binigay niya sa atin yung pundasyon ng ating pananampalataya, which is si Kristo. Siya yung halimbawa na dapat nating susundin para hindi masakit sa ating sarili. Hindi masakit sa atin na makoreksyonan kung ano yung mga defect of character natin. Kasi yung Panginoon na yung makikita sa atin. At siya na yung tagapagtanggol natin sa panahon na tayo'y nanghihina, nagkakasala at nadadapa. Dahil napakadaming mga nagsisikap na mabuild yung character ni Kristo, pero yung sarili nila mismo, yung sarili natin mismo ay hindi namamatay, mga kapatid. In our character building, kailangang mawala ang ating makasarili at mamatay ang ating mga sarili araw-araw. Yung mga gana natin, mga fleshly lust natin, kailangang mawala ito at si Kristo lamang ang katwiran niya, ang katwiran lamang ni Kristo ang tanging nating pag-asa para makapanagumpay sa bawat kahinaan na meron tayo. God gives us strength, reasoning, power, time in order that we may build characters on which He can place His stamp of approval. He desires each child that is to build a noble character by the doing of pure noble deeds, that in the end He may present a symmetrical structure, a fair temple honored by humanity and God. So, binibigyan tayo ng kalakasan ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng kaalaman sa ating pag-iisip, oras para mabuild yung character niya sa atin. Time and place. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon para maaprubahan ng langit yung character na meron tayo. At ninanais niya sa bawat isa sa atin na mabuild yung noble character ni Christ by the doing of pure noble deeds.
na gumawa tayo na ang Panginoon yung ating niluluwalhati. In our character building, we must build on Christ. He is the sure foundation, a foundation which can never be moved. The tempest of temptation and trial cannot move the building which is riveted to the eternal rock. So si Kristo ang walang hanggang bato na ating panghawakan, at kapag tayo ay nagbibuild ng character ni Kristo, we build on Christ. Hindi tayo mawawala. Hindi tayo madadapa. Dahil si Kristo yung ating ibinild sa ating buhay. Yung foundation natin ng ating pananampalataya. He who would grow into a beautiful building for the Lord must cultivate every power of the being. It is only by the right use of the talents that the character can develop harmoniously. Thus, we bring to the foundation that which is represented in the word as gold, silver, precious stones, material that will stand the test of God's purifying fires. In our character building, Christ is our example. So habang tayo lumalago, habang tayo lumalaki at nagkakaroon ng mga kaalamang espiritual, tayo ay patuloy na pinagkakalooban ng Panginoon ng mga pagpapala, kapangyarihan, biyaya para tayo ay patuloy na makapanagumpay sa mga defect of character natin. It is only by the right use of talent. Ang paggamit po ng talento na binigay sa atin, kung paano ma-build yung character ni Kristo sa atin, ay kailangan dahan-dahan ma-develop ito. At sana magamit yung skills natin to develop the character of Christ for us. Thus, we bring the foundation, that which is represented in the word as gold, silver, precious stones sa buhay natin. Our further reflection for today's devotional, am I using my talents in a way that will contribute to the development of a godly character? Ito po yung nais ng Panginoon sa atin. Minsan naiinis tayo sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin. But the question is, ginagamit po ba natin yung talentong meron tayo in the way na makita sa buhay natin yung character ni Kristo? Paano natin maluwalhati siya sa lahat ng aspeto ng buhay, sa lahat ng bagay, mga kapatid. Kaya ipanalangin natin na magamit tayo ng Panginoon sa maliliit na bagay at the same time sa mga malalaking bagay na kanyang ipagkakaloob. Kaya purihin ang Panginoon sa umagang ito, and God bless po sa ating lahat.